palihog and open your Bibles. Open your Bible. And John chapter 6, verse 2 to 14. John chapter 6, verse number 2 to 14. Ako lang basahon and then read it silently while you are standing. And John chapter 6, verse 2. And a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. And Jesus went up into the mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover of the feast of the Jews was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw great company come unto him, he said unto Philip, which shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for to himself knew what he would do. Now Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small pieces, but what shall they among so many? And Jesus make the men sit down. Now there was so much grass in the place, so the men sat down in the number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise all the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and they filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above all them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracles that Jesus did, said, this is of a truth, that the prophets and they should come into the world. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, this morning. Salamat, Ginoo, sa mga tao nga nakakaroon. Salamat, Lord, nga give them victory, nga makaabot sila sa balay, tigumanan. Lord, I pray, O God, nga ikaw mag-bless, Ginoo, sa mata ko sa kanamo. Gamito ni imong pulong, O God, and use me, Lord, to deliver the message. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Lord, I pray nga ikaw mag-bless ni ini, to challenge us, O God. If there is a person pa, Ginoo, nga wa pa maluwas, sa among taliwala kalon, ako nag-pray that the Holy Spirit will convict his heart, ang di siya magawas, nga di niya madawat si Jesus Christ, nga yang maluluwas. Lord, salamat sa Sunday School, sa choir, salamat sa pagkanta namo, sa song leader. Salamat sa tanang Kristohanon, Ginoo, nga nagtrabaho, nangalaga diya kanimo, naglimpyo, tanan, Ginoo, nga mga staff sa church. Salamat, Ginoo, sa ilang kinabuhi. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, the privilege when Christ has a need. Now, Jesus Christ went to the mountain, and many people followed him. And Jesus, when he came out, he saw much people and was moved with compassion. So ang mga tao ni kuyog ni Jesus Christ dito sa bukid, o sa diya nakita ni Jesus Christ sa mga tao, he was moved with compassion. Naluoy siya sa mga tao. And he began to teach them many things. Sinauta kitang mga Kristohanon nga kung makita tagpanon sa mga tao, ang atong una-una, naluwas kanin sila. Unsa kaha, na kadungog na bakanin sila sa maayong balita. Now, when Jesus saw the multitude, sa daghang panon sa mga tao, he was moved with compassion, and he began to teach them of many things. And when it was already late in the day, his disciples coming to him, saying, the place in the desert is already late in the day. Sa Ginoo, gabi na, send them away. Papaulia sila, that they may go into the country and villages around and buy themselves bread. Kay wa pa ni sila'y panihapon. Aron makapanihapon sila. Kay wala, for they have not anything can eat. Wala sila'y makaon din. But Jesus said, let's give them bread to eat. Ingon si Jesus Christ.
pakanon ninyo sila. Now, Jesus Christ is looking for bread because of their need. Now, si Jesus Christ, iyang gisulayan ang iyang mga disciples o unsay naa sa ilang kasing-kasing o sa ilang buhaton. Now, this time, Jesus Christ, nagkinahanglan siya bread para ipakaon niya sa mga tao. Now, their needs sa mga tao, kaya ang mga tao, wala pa sila'y panihapon, wala pa sila'y kaon. Jesus Christ wanted them nga ilang pakanon ni mga tao. Now, their needs become the Lord's need. Now, when you are serving God, when you are following the Lord, your need became the Lord's need. Amen? Kaning mga tawhana, maybe uban ani wala maili ni Jesus Christ. But because they followed the Lord. Now in the mountain, unya, ang ilang need, nahimo na nga need ni Jesus Christ. Now Christian, when you are following the Lord, kung doon na kay need, mahimo na ng panginahanglanon sa Ginoo. And God will supply your need. Amen? Nganong wala masupply ang atong need kay wala ta mo sunod sa Ginoo. Wala na to giuna ang Ginoo. Nag-promise ang Ginoo, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano sa sunod nga verse? And all these things shall be added unto you. Usahay, gusto ta matagbo ang atong needs, pero wala ta mo sunod sa Ginoo. No? Now, just remember that. Now, in John chapter 6, verse 8 to 14, ato makita diri nga ang mga disciples and one of his disciples, si Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here, dunay bata dinhi nga lalaki, which have 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? Saon-saon man ni. Kaning 5 ka supas o 5 ka pan o 2 ka gagmay nga isda niining daghan kaayo nga mga tao. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and his disciples to them that were sit down, and likewise of the fishes as much as they would. Ang ilang kaon, eat all you can. Dili nato ni gibase ang atong mission conference nga ang kaon sa mga pastor, eat all you can. Amen? Now, when they were filled, nabusog na sila, he said unto the disciple, gather all the fragments to remain, that nothing be lost. Una kung mga on ita pag naisubra, ato ginantaguan. Ato nang hipuson. No? And therefore, they gather all together the filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remain over above unto them that had eaten. And those men had seen the miracles that Jesus did say, this is the truth, and the prophet should come into the world. So ang mga tao, nakaila nila ni Jesus Christ kay nakakita sila sa milagro nga na nahimo nining panahon na. I do believe nga nung 12 basket nga gituyo gid sa Ginoo nga 12 ka basket ang sobra. Ito ko kay gipadala ni mga disciples para ibalik dito sa bata. Can you imagine sa diya ang bata doon na siya balon ni adto siya kay siguro gipabalon sa iyang mama kay muadto sa ni Jesus Christ. Niyang bata nagtanaw sa iyang pan, nagtanaw sa iyang 2 ka isda. But sa iyang nadunggan nga si Jesus Christ dunay need, iya ning gihatag. Og nakakita siya og grabe nga milagro. And now humana nakakaon tanan dunay sobra 12 ka basket. Wala no ni sa Bible, but I do believe nga kining 12 ka basket nga sobra gibalik ni sa bata. Amen? No, it's most probably. Og ato makita na supply ang needs, ang bata pa na panalanginan pa siya. So now, paigsoon ko sa Ginoo,
The title of our message, The Privilege When Christ Has a Need. Sa pastor, makinahanglan bagod ang si Kristo, ang Diyos? No. But every need sa mga tao nga nisunod sa Diyos, that's became a Christ need. Pakinahanglan nun na sa Ginoo, and God is going to supply our need. Ang among church building sa una naguba when I was siguro mga 17 years old ko o 13 years old siguro ko during that time. Kay walay naghatag og sin sa among church building sa Milin. And one half of the church members, mga nagsimbahan, naulaw sila kay gikatawan sa mga tao. They left the church, wala na sila musimba. When I asked God, Lord, nganong na tumpag maningan mong church building, nganong imong gitugot Ginoo? Dili ingon kay pobre ang Ginoo. Wala lay gusto magpagamit sa Ginoo. Amen? Naigsoon ko sa Ginoo, it is a privilege kung doon ay need ang Ginoo sa iyang buluhaton, doon ay need sa misyon, kay doon ay upat kabutang atong isgutan. Una, every need is a privilege to see God's miracle. Every need is a privilege to see God's miracles. Kada painahanglanon sa buluhaton sa Dios, pribilehiyo na makita ka og milagro sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, ang mga Kristohanon nga wala magtagad sa painahanglanon sa buluhaton sa Dios, dili sila kitag milagro sa ilang kinabuhi. How God supplied their needs. How God blessed them. Now in John chapter 6 verse 14, then those men where they had seen the miracles that Jesus did said, this is the truth that the prophet should come into the world. Now mga tao, nakita silang milagro, dili lang ang bata mo nakakitag milagro, hasta sa mga tao, because the child, iyang ihatag ang unsay naa niya. Amen? Now Christian, every need of mission, every need sa bulaton sa Ginoo, sa diha nga ato ning masabtan, magpagamit to sa Ginoo, makakita tag milagro sa atong ginabuhi. Not only us, aduna sa mga tao nga makita sa silang milagro, kita nila unsa gid katinuod ang pulong sa Ginoo, and they will believe we are God's people. Now every need of a church is a privilege to see God's miracles. Every need of our church is a blessing to us when you understand the ways of God, how to bless us. Don't look, ayaw tanawa ang panginahanglanon. Pastor naman, mission conference na saan, mag-amot na sa tagbaboy ani. Ayaw tanawa na nga problema, ayaw tanawa na nga burden mo. Tanawa na, it's a blessing. Amen? Now, this is my chance. I have only this, kanira ginakuha na ako'y kaning baboy na ako. Ako ning hihatag sa Ginoo. I want to see God's miracle sa akong kinabuhi. Doon ay Kristohano, nag-mission conference, ingon sa pastor, mo amot ko kuan pastor, kanding. Unya, pag naghatag tong Kristohano kanding, nag-backslide man, wala ka na yun. Kaya wala naman mo simba, siyempre, wala na, nasuko sa pastor, na-open. Wala na mo simba, di wala na mo hatag o kanding. Ang pastor na hapit na ang conference, na iyang giimbitar ng mga pastor, siya, wala na gitay, duhara ba to ka bukanding. Nag-visit siya sa ubang Kristohanon. Karon, kita man siya sa Kristohanon nga naibaboy sa kuan ba? Ilalom. Kaya ang giampo sa pastor kanding man, ingon ang pastor nga, Brad, ang ato magong igsuon ni backslide na to. Una ampo gyud ta nga naagyud tay mapakaon sa pastor. Ingon ang Kristohanon, pastor, kung naa pa lang gid ko'y kanding pastor, muhatag yun ko, pero baboy maguna siya. Ang atong giampo kanding man, ingon ang pastor, Brad, mukaon magyapo ng baboy ng pastor. Maybe maguna-una ka, napatay tithes, napatay mission offering, napatay
maghatag pa ta sa atong Vision Conference. Kung imo nang tanawon nga problema na, wala kita kasabot sa pulong sa Ginoo. But if you going to see it as a blessing, it is my chance to see a miracles, so will it be God. Ako ning ihatag sa Ginoo. Amen? I don't know. O naaba ka na sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo tinuod siya. Our God is a great God. He's a rich God. Iagi sa Ginoo ang ayang panalangin, ang iyang pag-supply sa panginahanglanon, iagi niya nato. O ang bata, nabili ko itong 12 basket na nabilin, gihatag to sa bata. Dunay kuan, dunay papa nga ang iyang anak na hospital, niya papaliton siya tambal, 500 pesos. Iadto siya sa sulod, iadto siya sa mga nagunahuna gyud siya unsaon niya nga makapalit siya kay wa gid siya kwarta, layo kay ilahan niya, wa di siya kapangayo panabang. And then dito siya sa park sa Agianan pagyud, dito siya nag-ampo gid sa Ginoo, kusog kay ang ampo. Sa Ginoo, tagay kog 500 pesos, Lord. Kay unsa may akong ipalit sa akong tambal sa akong anak. Doon na may nagpatrolya nga pulis, tulo ka buok na kadungog. Kadungog ba? Naluoy sila. So, nag-amot sila tag 100, tulo sila 300, kay mura may lang kwarta taon. Sa una, gamay raman kayo nagsuldo gid ang pulis. Isang kay garo, no? Grabe ang trabaho, pero gamay ra ganin sila suldo. So, sige, tag 100 ta. Ang tao, nag-ampo, nagsigisag pray niya. Ilang ginahay na butang diya sa kilid ba? Ang 300. Ana, gitanaw kalit ang katong kuan, gitanaw po sa kwarta. Yang gitanaw, 1, 2, tulo ka 100, 300. Ingon siya, padayon siya ampo. Insa Lord, sa sunod Lord, ayaw giagi sa pulis, kay 300 ra. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, kung dunay need ang buluhaton sa Dios, privilege na nato makakita ta sa panalangin sa Ginoo. Amen? It is not good in the sight of God to say no when the Lord has need and you have the power to do it. Madumduman ako kung mama sa una. No, I believe na ang among blessing karon because also of my mother. Yang i-convince ang akong papa nga, mubalhin mi puyo. Puyo mi dito, mag-abang mi. Grabe, convincing power akong mama. Mupuyo mi dito, gamay kay balay, kay ang among balay, himong simbahan. Primero, murag na suko si papa, pero kaduga, sige, dito mi ni puyo. Can you imagine? Ang among simbahan, kay mura man itong iskulahan. Gataas lang ba? Gipangayot to sa mama sa akong papa, bago sila kaslon, kay inanam ako sa una, mga yung balay. Pero grabe. Maison ko sa Ginoo, kung nabati ni mong na needs ang buluhaton sa Ginoo, dili na maayo nga dili ka mo sunod, mo tugot sa Ginoo. Tanaw na to in Mark 11 verse 2. Mark 11 verse 2, and said unto them, go in your way into the village over against you, and as soon as you entered it, you shall find a colt tied. Doon ay asno. Kaya naman gamito ni Jesus Christ, whereon never a man sat, loose him and bring him. Danon tinayaw mo na, kung ikaw na'y asno, makit-ani mo na'y naghubad. Suko kay. Ingon siya, unyag, hubara ninyo. Whereon never a man sat, and loose him and bring him. And let every man say unto you, why do you do ye this? Why do ye this? Ano inyo man ang gibuhat? Kaniya man ang inyong asno? And then see ye that the Lord had need of him. In siya, ang Ginoo na kinahanglan ani kay sakyan niya. Kamu pakatutagiya sa asno, di kamo magdalag sanggot? Inyong lakago ng mga disciples? And straightway he will send him hither.
So, ingon sa, sige, kikinahanglan nila sa Ginoo. Sige, ipagamit na. Paigsoon ko sa Ginoo, dapat ingon ana ang atong kasing-kasing. Para i-bless sa Ginoo, para makita tag milagro. The Lord dugay na kay ko nag-antos sa kalisod. Lord, milagrohi ko. Sa pag milagro ni mo? Nga doon ay hindi man ka papiyong-piyong karaman. Ang imong gusto, ikaw may tabangan sa church. Ikaw tabangan sa mga Kristiyano. Christian, dapat nasa imong kasing-kasing. I want to plant a seed. I want to give like this, this lad na iyang gihatag nga to sa Ginoo og nakita sa milagro. I've seen many miracles in my life because of the need of other pastors and other missionary. Siguro dili mo mutuo kay wala naman akong driver diri si Jerome. But one time we went to mi sa Liloy, gisorbi na muna, wa pa mi mag-deliver sa Liloy, we need ato nang isorbi dito bago ta magpadala og panin dito nga lugar. Ito dapit, paingon sa Sambuanga. I went them, akong driver si Jerome, kadumdum mo ni Jerome, wala siya kadumdum ubanin, ang among sakinan ato, katopang Nissan, no? Nissan na second hand, pula sa mga drive. And then nagbisita ko sa pastor, ang iyang anak, grabe na kaayo kadaas ang hilanat. Grabe kataas. O niya, bago pa to nga missionary dito nga lugar, pastor, kuan siya kanang local missionary, ko, pastor, daduni sa ospital. Ingon siya, lagi Brad. I know, nga wala sila kwarta. Then, gikuha na ka kong kwarta, nakalimot ko nga nag-travel na imi. Ang tanan akong kwarta, akong gihatag. Nadumduman ako nga wa na ko'y kwarta, nagdaga nami. Ingon na si Jerome, niabot na dito sa Muslim area. Kita na ako mga muski. Ingon si Jerome, boss, magtubil na ta. Kay gabi na. Basig mahunong tas dalan. Ingkurom, wala naman dito kwarta. Isa, ay pagbinuang niya, boss. Oh, muski biya. Ego bitorom, wa na gitay kwarta. Nanaog ko, giukab na ko ang akong bag. Tanang yung, kanatang sipir ba akong giubot, nagkuot ko basig na'y kwarta. And I found the same amount nga akong gihatag sa pastor. Siya agibutang siguro na mo dito, pastor. Maybe. But I forgot. Maybe somebody put the money in my bag, but for me, it is a miracle from God. Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, you need to see miracles so that you believe that your God, nga imong gisunod, tinuod siya nga Diyos. Anong dito mga lagat sa Ginoo? Because ang atong unahuna, ang atong Ginoo, patay. Ang atong Ginoo, mabuhi, usay pod, patay. We don't believe that our God is alive and is powerful. But Christian, your needs is a privilege to see God's miracle. If you obey and trust the Lord, and the needs of the church, and the needs of mission, and the needs of other people, nga gihikap ka sa Ginoo sa pagtabang, mahimo nang paagi sa Dios nga makita kag milagro kung musunod ka sa Ginoo. Number 2, every need is a privilege to see God's power. Now, kada paginahanglanon sa kapribilyo makita tag gahom sa Dios. People saw the power of God because somebody gave. 2 small pieces and 5 loaves of bread become plenty because of God's power. Gamay ra kaayo to, pero kung wala ang gahom sa Ginoo, wa gid tay mahimo. Amen? Kung di tataga gahom sa Ginoo, di kita mo asinso sa atong panginabuhi. Now, do you remember the woman in Sarfat? Ato nakita din giunsa siya pagbuhi sa Ginoo. Even in crisis, nabuhi siya sa panahon ni Elijah. Wala siya pagkaon, paingon si Elijah, ayaw kahadlok. The Bible says that the barrel of meal which did not, neither the cruse of oil, fill according to the word of the Lord which speak of Elijah. Kung si Elijah, saligi lang ang Ginoo. Kaya mo makita
ang gahom sa Dios. Bisag unsaon pa nato paningkamot, bisag unsa ta ka bright, kung walang gahom sa Dios sa atong kinabot, we are nothing. Kani kung walay power ni, bisag unsa ni kamahal. Ingon sila kani atong microphone hinatag ra man ni. Ang price ni sa una 120,000. Microphone na niya. Muna nga atong ayuhon, karaan na kay ni, doon na ang alisdan, pero wala na baligya daw kung ano ani sa US. Dapat sa Germany ta mag palit ani nga klase nga microphone. Now, bisag unsa ni kamahalon nga microphone, pag way power ni, wa gyud. Di ba? Bisag unsa ni maka-bright kung wa kay power, wala gyud, wala gyud kay mahimo. So, every need of the church or a missionary or any person nga gihikap ka sa Ginoo sa pagtabang, it's a privilege to see God's power. Nakita nimo ang Ginoo, ang gahom sa Diyos. Number 3, every needs is a privilege to sow a seed. Kada need sa church, sa misyon, o sa mga tao nga imong tabangan, naghikap ka sa Ginoo, pero biliyo na mo pugas ka og seed aron makaani ka mas daghan pa. Amen? Kada hatag nato, no? Kada hatag nato maigsoon ko sa Ginoo, sama na nga nagpugas ta. Ang ubang mga Kristiyano ingon siya, wa koy labot ana kay pobre ko. Wa koy labot ana kay luoy ko, kanara sila. Maigsoon ko sa Ginoo. Unsaon nimo pagkagawas diya sa kaluoy sa imong kinabuhi if you are not going to follow the word of God? Amen? Kaning bata, I'm sure dili ni siya dato. Pero nagtanom siya og seed og nakaani siya og daghan, I believe katong 12 ka basket nga sobra gihatag to pagbalik sa Ginoo niya. Now the lad had the privilege to sow seed when the Lord need his 2 small pieces and 5 loaves of bread. Nakinahanglan day ang Ginoo. Sige, ako ning ihatag kay pribiliyo ni nga mubalik ni nako mas daghan pa. You cannot outgive God. Amen? Now, Christian, ayaw pag-ingon, pobre ko pastor, luoy ko pastor, mo nang luoy ka, kay wani mo masabti ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga naluwas ta, gusto sa Dios nga moasinso ka. Aron makita sa imong silingan, sa imong mga parente, nga ang imong Diyos nga gialagaran, tinuod, o mo tuo sila sa gospel. Amen? Kung magpadayon ta nga kawatan ta, magpadayon ta nga tikasan ta, nga mo trabaho ta, way makakita, mulingkod na ka. Ari can be saved. Usahan nila maluwas, nga way ka usaban sa imong kinabuhi. Amen? Sa una magpahina mi, usa ka baboy itong giihaw, pasta, nahurot ang baboy ay. Pagana, wa na'y adobo. Kadaghan sa mga Kristohanon, nagdalag, laptop. Sa mga laptop? Sa ganang laptop, kanang nagdala o Tupperware. Gisulod ang atong sudan. Ko isa pastor, among sitahon ko ay lang kay mo backslide. Ato lang walihan. Dili na ka mubuton sa Ginoo oy. Moadto mo kaon unya manago mo, mag-bring house, wa mo mananghid. Mao na di kita panalanginan sa Ginoo. Ika, Lord, I will sacrifice. Lord, I'm willing to help. I'm willing to work hard para makita ka sa akong kinabuhi, Ginoo. O Ginoo, maning kamot ko nga makatabang ko sa imong buluhaton. And you will see your great harvest in the future. Kanang pag-asinso, una, usbo nato ang atong mentality nga kita'y tabangan. Na, from now on, I don't want nga ako'y tabangan. I want nga ako mahimong son of blessing. Amen? Now, every need is a privilege to sow seed. Sometimes the farmers, they don't eat for a day because they want the seed to be sown in the field. O sa yung farmer din sila mukaon. Kay kanang gwapo, kanang ikailang itanom, kanang inoong magkwanta. Tanom nila, kanang bitong nay rice, di ba? Dili naman mo na malungag kung imo nang ipugas.
Ang mais, di man mo na makaon kung imo nang ipugas. Kana noong kuan, kana noong abukado, nindot kayo, kaya ang lisor may itanom. Pero kasagaran, masakripisyo yun ta. Atong makuha nato, unta ang makaon nato, pero atong gitanom. Nga naman, we are looking forward nga muanita. Don't look for the need of the church or the need of mission as a problem, but as a blessing. Kanina ay tayo nindot ni. Dire ko makapugas, aron ko panalanginan sa Ginoo. And 2 Corinthians chapter 9 verse 6, but this I say, which sow it sparingly shall reap also sparingly. And which sow it bountifully shall reap also bountifully. If you plant more seeds, you will have more harvest. Every need is a privilege to plant more seeds. Sa tinuod lang, dili tanan nagpugas nakaani. Una, ang basihanan nato kadaghanon sa seed. Ikaduha, sa quality sa soil. Muna kung maghatag ta, kanang inyong atong mission offering, ako may nagbuot kisi tagaan, ako ginang gipili kisi akong tabangan. Kay kung atong gitagaan, dili, wala nila gitarong, ang atong gitabang nila, dili takaani og daghan. They're soils. Kinds of soil. Amen? Mao na mga igsoon ko sa Ginoo. Dapat kita magsigitag pugas aron dili ta muundag ani. Hapit ang atong mission conference, and the same, I will encourage you that we will give more for mission in amount of our money. Tunta nga dili ang inyong faith dili mag-back down. Dili mo muatras, o dili mo forward ta. Maghimo na sa commitment. If you plant more seeds, you will have more harvest in the future. If you stop sowing, you will stop also harvesting. Last, every need is a privilege to have more. Kaning bataan, kung kay gihatag niya, siguro, wa kaabot ko sa kabasket, gamay lang kay, 5 na gud ka, siguro, morag 5 ka pandisal, o 2 ka isda, o sa kaning isda, basig malitubong ni, o sa kaning ka isda, kay gamay man nga isda, ha? Gamay ra kaayo. Pero nabalik 12 ka bukag ang gibalik niya. Now, Christian, akong pagampo sa Ginoo that all of us, we realize that every need is a privilege to have more. Because of Jesus' needs, his 5 loaves and of bread and 2 small pieces became 12 baskets. Oh, what a blessing that our church has a need, because every need is a privilege to have more when you give. The Bible says in Luke 6:30, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you made, with all it shall be measured to you again. The more you will give, the more you have. Giving is having. You don't have more because you stop giving more. Wala ta na nadugangi ang blessing sa Ginoo sa atong kinabuhi, kiniundang tagdatag o dako. Ay, kasuhanon ko sa Ginoo. Para sa mga bisita, ayaw tao mo ka-open ako, ha? Nagwali ko giving. Dili ni para sa inyo, ha? Even mga church members, if you don't want to give, inyo na. Pero ayaw lang ko ninyo pugi magwali ko. Para ni sa uban. Because, pastor, kanang offering, imuha na, pastor, dili na akong offering, wala ko'y allowance sa church. Ano nga imo man nagabalik-balik, pastor? Basing makahunaw na mo, buwali na po si pastor giving. Para si pastor siguro nagkagkwarta. Muna dato si pastor kaysa atong offering. No, nasayap yun mo. Nagwali ko giving, tungod gusto ko nga ipanalanginan ta sa Ginoo. Amen?
I know there are lots of Christians, iabot sa langit, magbahmahay sila. Can you imagine? When you give, God, He promises that He will bless us while we are here on the earth. And then, in heaven, we have a reward in heaven. Amen? What a great, privilege in giving kung mo sunod ta niini. Now, God has a plan to every Christian is to have more. In Psalm 115, verse 12 to 14, the Lord had been mindful of us. Sabi ninyo, ang Ginoo nagunahuna nimo. Nagunahuna na ako. He knows your name. Pastor, siguro nakailang Ginoo. No, you're wrong. Naguol ang Ginoo sometimes because we cannot able to do sa gisugo sa Ginoo. Wata mo sunod. Ingon ang Ginoo, musunod pala ning anaka ay. Tudutuduhan ko gini sa panalangin. Because, ang Diyos, musunod siya sa iyang pulong. Just ang Ginoo. Bisa pag anak ta sa Diyos, dili ta niya, pwede nga iyang panalanginan kung di ta musunod sa iyang pulong. The Lord hath been mindful of us. Remember that. Remember that. He's mindful of you. He's thinking about you. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless that fear the Lord, both small and great. The word small and great, Mika, sila ra kay, para sila, edukado na sila. Ako'y labot. No, you're wrong. Including you. The Lord shall increase you more and more. You and your children. That's the plan of God. Not only us ang i-bless sa Ginoo, our children, i-bless sa Ginoo o dako pa nga panalangin. Aron mailhan ta nga mga katawhan ta sa Dios. Amen. Aron na atong mga parente, maingon sila, tinuod ginang akong parente ay nga anak kina siya sa Ginoo. Kaysa una luoy gyud kayo na. Sa una magtrabaho na pertigyong tapulana karon paspas na. Nya karon doon na kaalam. Og ilatang mailhan nga mga anak na sa Ginoo and they will believe the gospel. Now Christian, there's something wrong of you. Kung wa ka mag-desire sa imong, kasi wa ka mag-desire nga maluwas ang imong mga minahal sa kinabuhi. If you don't care for them of their salvation, there's something wrong in your heart. Maybe you are not saved. Amen? Inautong tanan ta diri nagsimba, nasayod ta nga kung mamatay ang tao walay Kristo, ang iyang kalag mutambog sa linaw nga kalayo. Og every need of this ministry ato ning pribilehiyo nga muhatag ta Ginoo mo panalangin ato og dugang para mailhan ta that we are God's people. Now I have more today than those days before. By the grace of God, to God be the glory because I want to give more every year. Ang akong giving, ako nang gisulat sa tibok tuig. My goal, by the grace of God, to God be the glory that every year in amount, mudako siya kada tuig ang akong offering. Because that's my goal. I want to give more because I want God, my God to bless me more and more and my children. How about you today? The needs of the church, the needs of mission is not a problem. Amen? But it is a privilege na makakita ka sa gahom sa Diyos. It is a privilege nga makita kag milagro. It is a privilege nga magtanong kag seed aron makaani ka sa unahan. And it is a privilege to have more. Ang bata, gamay ra nga supas, 5, 2 ka isda. Nabalik niya. I'm sure, nga gibalik niya to. Ang 12 ka basket nga sobra. How about you today? If you are not saved, dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Ayaw pagbiya ning balay tigumanan nga di nimo madawat si Kristo nga imong maluluwas. Manindog ta palihog. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pulong, Lord. Lord, I know your plan for your people that you're going to bless us so that all the people in our place,
in our town, our relatives. They will know that we are your people, O God, and they will believe the gospel. But Lord, sometimes your people, O God, wala nila masabti. Every need of mission, every need of the church is a privilege to see your power, to see the miracles. It's a privilege to have more, to be blessed more. Lord, help your people to understand that message, that during the invitation of God, touch their heart, Lord, that they will see to you, Lord, maingon sila, Ginoo na ako, tabangi ko, upang nalangini ko nga makahimo ko sa paghatag, sa pag-uli sa kinapulo, o pag-invest diya sa ministry. Lord, kung doon na pa'y maluwas karon, ako nag-pray nga di sa bubiya, na di niya madawat si Jesus Christ ngayang maluluwas. Amen. Just remain standing, bow your head and close your eyes where the piano will play very softly. Ano doon ako nakita nga bisita o sa ganina, para sa mong bisita, if you are not saved, wa ka makasiguro kung mamatay ka, ang imong kalag padung sa langit, usargi paagi, makaadto to sa langit. Imong angkonon, dawaton si Jesus Christ, nga imong maluluwas. Ayaw paglakaw ni balay tigumanan, nga di nimo madawat si Jesus Christ. Only Jesus. Siya ra ang makapadala nimo sa langit. Pastor, I want to be saved. Dawaton ako si Jesus Christ, nga ako maluluwas karon. Raise your right hand. Nado na ba? Ayaw ka, Pastor, I want to be saved. Akong dawaton si Jesus Christ, nga ako maluluwas. Nado na ba? I don't want to close the invitation without giving an invitation to those people who are not saved. Nado na ba? Now, Christian, I know the message is very simple. Knowing that every need of the church, need of mission, is a privilege to be blessed by God. Maybe you're struggling financially because you are not faithfully returning God's money, the tithe. O wala ka maghatag sa mga offerings. How about you this morning? May Pastor, please pray for me. Raise your right hand. I'm going to pray for you. That I will continue to give. That God will bless me more. Hey, yes. I say plenty of hands. Now, if you are sincere, can you please come to the altar and kneel down to the altar and say, Lord, bless me. Lord, bless me, Lord. Give me a heart to obey your word. Now, Christian, ang imong kinabuhi gitanaw sa mga tao. There's nothing wrong with God. There's something wrong in us. And that's the reason why di nato makita ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Well, you say, Lord, help me to obey thy word. Lord, I know someday I'm going to leave everything. Ang ako nang madala nimo, Ginoo, ang akong mga pag-alagad, gitabang sa ministry, mga kalag na akong nadala diya sa tiilan. Our Heavenly Father, we thank you so much, oh God, for these people that kneel down to pray. Lord, I don't know what is in their heart. Lord, bless them. Lord, I know, God, you are God in heaven of all power. Lord, bless your people, oh God. Lord, touch our heart to obey your word, to follow you so that you can bless us, oh Lord. Lord, speak to their heart, Lord. Bless them, O God. Tabangi sila, Ginoo. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you. Balik mo sa inyong gilingkuran. Okay, dili ta maglangan atong gihangyo ang mga ushers. Ushers, please come.